Bakit nag-rally ang pambansang ate? Si Senator Amy Marcos, nag-rally po siya. Bakit nga ba? No? Ano yung kanyang ipinaglalaban dito? Kung inyo mapapansin ka, Coffee, mukhang nagiging sunod-sunod yung mga aktibidades ni Senator Amy Marcos sa labas po ng kanyang opisina. Actually, magaling itong senador kung papakinggan niyo yung mga debate dyan sa Senado. Ayan, madalas din pong makita ito sa labas, no? Si Senator Amy Marcos. At dito lang, kailan ba ito? Kanina ba ito? Ayan, September 26, kahapon po yan, no? Nagrally po itong si Senator Amy Marcos at ano yung kanilang ipinaglalaban dito? Of course, kapakanan po ng mga magsasaka. Sabi niya, lahat ng barkada ko nandito, Amy Marcos joins farmers protest laban po dito sa rice importation. Ako, mabigat na problema ito, no? Kasi yes, mas mura talaga yung bigas galing sa ibang bansa. Kaya kung i-import natin yan, mas mura. Ang problema, parang pinapatay naman natin ka-coffee yung ating mga local producers, no? Kawawa naman yung ating mga magsasaka kung wala nang bibili sa kanilang mga produce. Senator Amy Marcos, itong Tuesday lamang po, said she is confident that President Ferdinand R. Marcos Jr. will not let rice farmers suffer from allowing rice importation now that they are harvesting their produce. Ayan, tataas na po lalo kasi in the first place, wala naman talagang kakulangan ng supply, no? Dahil minamanipula lang yan ng ilang grupo, no? Pero tataas na rin po yan dahil nagsisimula na pong mag-ani itong ating mga kababayang magsasaka, no? Kaya importante kontrolon itong pag-i-import sa ibang bansa control na control talaga ang pag-aangkat mo ng produkto, no? Kasi kung sige, sangkaterbang bigas na ang pumasok dito dahil hindi regulated itong pag-i-import, kawawa na. Sino pang bibili? Kung mas mura itong imported rice na ito, sino ang bibili sa mga produce ng ating mga magsasaka? Where in fact, dapat hindi tayo magpo-produce. Agricultural land tayo, yung pangangailangan natin, dito natin kunin dito sa Pilipinas, no? The presidential sister made a statement as she joined protesters from various farmers group outside the Department of Finance in Manila denouncing the importation of rice and other agricultural products. Inaalaw naman yan paminsan-minsan, no, itong pag-i-import na ito, pero syempre in consultation po yan with farmers group, no, kasi hindi ka basta-basta mag-i-import yan. Kaya yung mga smuggled products, hindi sila authorized ng gobyerno mag-angkat ng bigas at nagpapalusot itong mga to at pag nahuli kayo, good luck. Mapupunta sa mga four-piece beneficiaries yung bigas na makukumpiska sa inyo. Kasi kung inyo mapapansin, sunod-sunod na mga aktibidades, yung mga nakukumpiska mga bigas, mga walang papeles yan, ipinapamahagi yan ni PBBM doon sa mga pinakamahihirap na pamilya. Particular po ito mga miyembro ng four-piece. Ayan, kaya ingat-ingat din kayo, no? The group of rallies was led by Samahang Industriya ng Agrikultura, no, itong SINAG na pangunahan ni Rosendo So. Sigurado ako na hindi yon papayag, si PBBM daw po hindi papayag. Na nakakatakot lang, alam natin na ang katapusan ng Kongreso ay bukas, no? Kapag natapos ang Kongreso at nagsara yung Senado, ang nakakatakot diyan, ang nakakatakot diyan ay palusutin yung reduction o di kaya zero tariffs na importation sa kasagsagan ng anihan. Mukhang hindi naman yan ka-coffee, no? Sobra naman sila, nag-aani na ang lahat, magsisimula na ang halos lahat ng bukid at ang kasaganaan yan ay sa katapusan. Yan, kaunting hintay na lang. Ngayong itong linggo, ito na hanggang buong Oktubre, according po kay Senator Amy Marcos, na mag-aani ng araw po yung ating mga kababayan dito ng bigas. Thus, hindi na kailangan itong import, no? O kung meron na, very minimal lang. She said that she brought water and bread for them to express her support, knowing that the president is also against rice importation. Malinaw naman yan. Pwede kung kulang, di ba? Kung kulang, kasi kailangan din naman natin yan. Dapat may buffer stock din tayo dito sa Pilipinas kasi dapat may enough supply. Pero kung artificial lang yung kakulangan, abay mali yan, di ba? Peke lang, invento lang yung shortage ng supply. Wala lahat ng barkada ko nandito lahat ng kaibigan natin na magbubukid, mangingisda, lahat ay nanggaling sa Northern Luzon hanggang sa Central Luzon, pati barkada galing sa Southern Luzon, nandito po. Nakikisuporta lang ako. Yan, pagpapakita pala ito ng suporta ni Senator Amy Marcos kung bakit siya nag-rally dyan po sa Maynila. Finance Secretary Jokno said they are proposing the temporary reduction of rice import tariffs to help reduce prices. Totoo naman yan, ka-coffee. Siyempre, magkaiba ng prinsipyo yan. Ito, ekonomista rin itong si Jokno. Pero totoo, may point din naman, bababa talaga yung presyo ng bigas kung i-reduce mo yung taripa na ipapataw mo dito sa mga bigas na ito na imported. Jokno said, while price controls, when carefully calibrated and closely implemented, are effective in the near term,
they also have adverse effect if allowed to linger for a longer period. So in short, ang kanyang proposal, ipansamantala lang, no, wag pang matagalan. The DOF chief is proposing the reduction of 35% rice import tariff rates for both Association of Southeast Asian Nations and Most Favored Nation rates temporarily to 0% or a maximum of 10% to arrest the surge in rice prices. Ang hirap balansehin yan, ka-coffee, no? Siyempre, pagkalahatan din ang binabalanse ng mga technocrats, kung tawagin, no? Partikular itong si Jokno, pero siyempre, kailangan mo rin i-consider itong mga kababayan nating magsasaka na maapektuhan once na dumami yung pag-aangkat ng produkto mula sa ibang bansa. Kasi sino pa ang kukonsumo para sa mga produce ng ating mga kababayan, no? Wala na, di ba? So, mahirap na desisyon yan. So, kailangan talaga well provided with information ang ating presidente bago siya magdesisyon sa mga bagay na ito. Ma'am Australia Diyos, still 19 days kamangha-mangha. Ganun na lang ba kabilis gastusin ng 19 million? Actually, 125 million yan, Ma'am Australia Diyos, in 19 days. No? Medyo mabilis, malaki pa rin yan. No? Thank you rin sa presidente natin, PBBM at sa Kibo, sa paninindigan sa mga resources natin. Good moves po, according kay Joy Manipis. Ma'am Perlatan, kahit ang imported rice ay mahal pa rin. Pero kung ikukumpara mo sa locally produced, medyo may advantage yan. Baybayan Sally, good job kay Senator Amy. Talagang makamagsasaka sila ng pamilya nila. Proud Ilocana. Yun yan, napansin, parang magagalit daw yung kanyang tatay, no? Kapag inalaw itong pag-i-import ng bigas, no? At kawawa yung ating mga local farmers. No? Like na kayo mga ka-coffee, nag-endorse pa si Ma'am Estrella. Ma'am Marie Chris Hernandez, hello ka-coffee, like done, and good evening everyone mula dyan sa North Carolina, dyan po sa USA. Hello everyone, magandang gabi po sa inyo. Kay Shirley Dawa, nakikinig din po sa atin. Magandang gabi rin po sa inyo. Cesar Kik, ang ganda lang apelyido niya. Ito, basa dito Sir Cesar. Cesar Quick, happy viewing na sa Facebook. Sonia Kirubin, kay Francis Nukum, kay Zon Cora, happy viewing po sa inyo. Kay Emily Aguinaldo, kay Jay Hertz, shoutout po sa inyo na dyan sa Facebook. Nakikinig din po sa atin. Ka-coffee, kung nasa Facebook po kayo, sana ma-like nyo na po or follow itong Facebook page natin. Dalawa yan, Ka-coffee or Ka-coffee Break. At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ang subscribe. Available pa rin po ang ating mga Ka-coffee merchandise. Halimbawa ito, Good Morning Ka-coffee. It comes in black and white. Let me know, Ka-coffee, if interested po kayo. Joy Manipis, puso at dugong Apo Lakay. Si Senator Amy, good job super ate. Sana mag-join ka sa higher position. Hindi imposible, ka-coffee, no? Hintay lang tayo. Feeling ko may plano, no? Vice President? Who knows, no? Antabayan na natin, ka-coffee, kung ano yung magiging takbo dyan. Pero importante, mag-silbi muna sa bayan. No? Marami pang dapat gawin. May malasakit talaga ang pamilya Marcos sa mga magsasaka, sabi ni Ma'am Cecilia Peña, no? Rosalina Gonzalez, good evening sa iyo, ka-coffee. Magandang gabi rin po sa inyong lahat, ka-coffee. Anyway, sige. Kuya, pansamantala na ako magpapaalam sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin, ka-coffee, ha? Ingat po kayo. Nasaan pa po kayong panig ng daigdig. Medyo hindi pa rin po stable ang weather dito sa Pilipinas. Tuwing gabi, umuulan ng napakalakas. Pang ilang araw ko na yan. 2 araw na magkasunod na napakalakas ang ulan. Kaya ingat, ka-coffee, no? At kung pwede, umuwi ng mas maaga dahil sa gabi, matindi ang traffic dahil sa ulan. Paalam po sa inyo, ka-coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.